Antikristo. Isang katawagan kapag ating narinig ay agad na isang pumapasok sa ating mga kaisipan. Kaaway ng Diyos o kaaway ni Kristo. Sinasabing ang away ng mabuti at masama ay halos sing tanda na ng sanglibutan at ngayon ang mundo'y malapit na sa kanyang pagwawakas ay patuloy pa rin ang sigalot na ito. Hindi maikukubli na sa ating panahon ay nagpapatuloy ito. Sa makatuwid bagay, ang laban ng Diyos at ng Diablo, ni Kristo at ng Antikristo. Ano pat hayag sa daigdig na ito na nakikita ang mga lalang ng demonyo na kailangang makilala ng mga tao upang tayo huwag maging biktima nito. Subalit, paano nga baganap na makapag-iingat tayong mga tao sa kuko ng magdarayang Diablo? Paano kaya natin malalabanan ang mga lalang ng Antikristo? Magandang gabi. Sa pagpapatuloy po ng ating ginagawang mga pagtalakay sa iba't ibang mga katuruan ng mga relihiyon sa lupa, ay atin pong itatampok sa gabing ito ang ukol sa tinatawag na Antikristo. At papaano natin makikilala kung sino-sino ang mga ito? At sa ating mga taga-subaybay, amin kayong inaanyayahan na samahan kami sa paglalantad ng isang katotohanang hindi maitatago. Kahit gumamit pa ng malalim na pagkukunwari ang kinauukulan nito, ang Antikristo. Sa maraming mga kasaysayan ng mundo, ay ating madalas na nababasa o nakikita ang mga pahayag ng iba't ibang mga tao ukol sa tinatawag na Antikristo. At mahalagang bagay na impormasyon na ating dapat alamin ay kung bakit siya tinatawag na gayon. Ang salitang Antikristo ay tinatawag ding antagonist or opponent of Christ. Ito ay sa dahilang siya ay laban sa Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng bagay at anumang kanyang ginagawa ay laban o kontra sa aral ni Kristo. Maraming iniulat ang kasaysayan na tinatawag nilang Antikristo o kaya'y mga kampo nito kagaya daw di umano ni Antiochus, ni Nero, Diocletian, si Julian, at si Caligula. At maging sa makabagong panahon ay may sinasabi ding mga Antikristo, kagaya na lamang ni Jim Jones, si Hitler, at kamakailan ay sumulpot ang tahasang nagpapakilalang siya din daw ay kalaban ni Kristo, ang tagapagtatag ng samahang Iglesia ni Satanas o Church of Satan na si Anton Szandor LaVey. Maaaring ang mga tinutukoy na individual ay madaling nakilala dahil sa kanilang tahasang ipinakikitang pagsasalita at paglapastangan kay Kristo at sa kanyang mga aral. Subalit hindi dapat na sa mga individual na ito lamang matuon ang ating pagsusuri, sapagkat huwag nating kalilimutan ang salita ng Panginoong Jesucristo sa Biblia nang ipagpauna niya noon pa ang tungkol sa paglitaw ng marami pang Antikristo o bulaang Kristo. At sa Mateo 24:24 ay ganito ang kanyang sinabi, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ganito rin ang pinatunayan ng alagad na si Juan sa kanyang sulat sa unang Juan 4:3. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanglibutan na. Kapansin-pansin ang mahigpit na tagubili ng Panginoong Jesucristo sa mga tao ukol sa gagawing panlililang ng Antikristo o bulaang Kristo. Sa makatwidbagay ang pagpapakita ng mga sari-saring pagpapakunwari at kapaimbabawan. Sa makatwidbagay, ipangangalandakan pang siya ang sa Diyos na tunay. Isa ang samahang Iglesia ni Kristo
INC na dati ay INK na itinatag ng isang nangangalang Felix Y. Manalo batay sa kanilang rehistro na walang pag-atubiling nagturo kung sino daw ayon sa kanila ang Antikristo o sa demonyo. Nang walang gatol nilang sabihin na ang mga ito raw ay ang mga Protestante at Katoliko. At ito ay kanilang opisyal na ipinahayag sa pamamagitan ng kanilang babasahing pasugo sa page 39, 1961, labas ng Agosto. Ay ganito ang kanilang walang pag-aatubiling sinabi. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ang bagay na ito ay kanilang lalong pinagtibay nang muli nilang akusahan ng Iglesia Katolika nga ang katuparan ng Antikristo sa labas ng pasugo, Setyembre 1969, sa artikulo na isinulat ni Benjamin Santiago na may pamagat na sa Papa ng Iglesia Katolika na tupad ang lahat ng palatandaan ng Antikristo. Dito'y agad na ipinakita ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang kanilang matinding pag-aakusa sa Iglesia Katolika na sila nga raw ang Antikristo. At ito'y paulit-ulit nilang buong pagmamalaking isinulat sa kanilang babasahing ang pasugo. Kagaya ng sumusunod. Pasugo, Disyembre 1965, page 5. Kaninong ministro kung gayon ang mga paring Katoliko, mga ministro ni Satanas na Diablo. Pasugo, Oktubre 1959, page 5. Mga magdaraya at Antikristo, ang mga nagtuturong si Kristo ay Diyos. Pasugo, Agosto 1962, page 9. Kaya ang tunay na Antikristo, ang mga papa ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, at ang tunay na kampo ng Antikristo ay ang mga Katoliko. Pagkatapos ng walang taros na pagbibintang sa mga Katoliko na sila raw di umano ay sa demonyo o Antikristo, ay alam ba ninyong ang pinagbintangan naman ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na di umano'y Antikristo din daw ay si Brother Eli Soriano at mga kasamahan nito. Panoorin po natin ang akusasyon ng mga tagapagsalita ng Iglesia ni Manalo. Puntahan natin yung binanggit ng kapatid na Ocampo na Antikristo. Opo. Sino ba yung Antikristo? Isa sa Antikristo sa panahon natin ngayon. Anong ikakikilala sa kanya, kapatid na Ramil? Kulong! Antikristo ni Kristo, kulong ba? Very good. Nagkakaroon ng Kristyano, bayot na Diyos, palakpakan nato. Kristyano, kaong yawan o, palakpakan nato. Kristyano, Antikristo, palakpakan nato. Kristyano, Antikristo, palakpakan nato. Ay, wag na. Bayot yan! Wag na po. Wag na po. Bayot, Eli Soriano! Subalit, ang mga akusasyon kayang ito na sinalita ng ministro ni Manalo ay kanyang naunawaan o sadyang ginawa lang nila ang ganitong pagbibintang upang dayain at iligaw ang mga tao nang sa gayoy mapagtakpan ang tunay nilang katauhan. Ating pag-aralan, sino nga ba ang tunay na Antikristo at kinatutuparan nito? Anti-Diyos daw si Brother Soriano, bintang ni Rizalito Ocampo, ministro ni Manalo. Pero, sino nga ba ang anti-Diyos o laban sa Diyos?